Hello guys, good morning. Ito naman po si Danet. Nandito naman po tayo. Kahit pa paano, pa-upload na lang po tayo. Kahit hindi everyday. Now, nandito tayo sa pharmacy. It's Sunday morning. Ayan. As usual, ganun pa din ang ating gagawin dito sa pharmacy. Siyempre, magbebenta tayo at kung may mga questions sila, sasagutin natin. Kung may mga comments sila, okay lang. Ito paano, ganun talaga ang buhay. As you can see, ito yung pharmacy po namin. Hindi po ito akin ha. Dito na ako nag-work. Ayan. Tapos, katapat po namin, ayan, meron po dyang tindahan, ayan dyan. Tapos kalsada, kung saan diyan dumadaan ang mga tricycle, mga jeep, kotse, motorcycle, at kung ano-ano pa. Ayan. Malit lang to guys na pharmacy guys. Pero kahit papano, kumikita naman kahit papano. Though hindi talaga ganun ka laki. Kasi syempre, ganun talaga. 'Di ba? So, ayan. Ayusin natin to guys kasi nabili na kagabi yung maliit nito, yung 30 ml. Ayan. Masarap lang guys kung magkaroon tayo ng sarili nating pharmacy. Kasi ang pharmacy talaga is wala talaga siyang lugi. Depende na lang kung malapit na yung mag-expire yung mga gamot. Pero mag-expire lang naman yung mga gamot pag hindi siya fast moving. Pero kung fast moving siya, walang problema. Kikita ka talaga ng kikita. At saka kung marunong ka makipag-deal at saka kwentuhan sa mga customers mo, mas maganda. Kasi the more na maganda ka makipag kwentuhan, maganda kang umasikaso ng iyong mga customers, mas maganda, mas maraming lalapit sa iyo kasi nga approachable ka. Pero kung ikaw ay nagtitinda sa pharmacy tapos hindi ka approachable, wag na. Walang lalapit sa iyo guys. Sinasabi ko sa inyo. Dahil, syempre, pag unang tingin sa iyo ng mga customers mo, iba na yung timpla ng mukha mo, walang mangyayari guys na sinasabi ko sa inyo. Kaya kinakailangan, pag nakita mo ng customers, you have to smile and greet para kahit papaano, ma-feel naman nila na welcome talaga sila, di ba? Kasi kung sa pagkakataon na nandiyan na yung customer, tapos hindi mo man lang sila i-greet or kung ano man, syempre parang feeling nila, ay, ganito pala dito. So maghahanap sila ng pharmacy na mapupuntahan nila at bibilhan nila na approachable. Ganun naman talaga kahit sino guys. Kahit sabihin pa natin na marunong ka talaga, pero in the first place, yung first impression kasi, mas mahalaga. So, need natin na maging kampante at mayroon tayong confident. Diba? Para kahit paano, pag kinausap natin yung customer at meron silang mga tanong, is masasagot natin sila. Diba? Para mas maganda. Para matugunan natin kung ano man yung mga gusto nilang malaman or yung sa mga binibili nila kasi hindi naman natin maiwasan na marami talagang tanong. At hindi mo talaga din mapiplease yung isang tao pag talagang ayaw nila, di ba? Kaya pag nasa trabaho tayo, dapat mahalin natin ang ating trabaho para kahit paano in return, maganda rin ang outcome. So, hindi tayo dapat maging bossy at saka dapat maging alerto tayo kung ano man yung mga questions nila para kasi kinakailangan nilang masagot yung mga tanong nila sa buhay kasi minsan, syempre kahit alam na nila
need pa rin nila talagang magtanong. Pero kinakailangan, alam din nila na kinakailangan nilang magpa-check up para kahit papaano, pag nandito na sila, ang mga nagtatrabaho sa pharmacy ay magdadagdag na lang kung ano may yung mga kulang, 'di ba? Para kahit papaano mapa mapalawak pa yung kaalaman nila tungkol sa mga gamot. Kahit papaano, sabihin pa natin na PA ka lang, at least mayroon kang seminars, umaattend ka ng mga seminars at nalalaman mo yung mga dapat malaman sa mga gamot, kung saan-saan pa dyan, di ba? So, hindi na putyo-putyo, kahit PA ka lang, need mo pa rin talagang mag-aral, magbasa-basa, para kahit paano, pag may nagtanong sa'yo, alam mo kung anong sasagot mo, di ba? Hindi ka aanga-anga. Kasi mayroong mga PA, ang ginagawa lang nila, nag-after lang sila ng kanilang sweldo. So, pangit din naman yun. Kinakailangan, pag nagtrabaho ka, you need to love your work. Para kahit paano, mas magaan kasi sa pakiramdam pag mahal mo yung trabaho mo, tapos nagtatrabaho ka, ang ganda sa pakiramdam, guys. Alam nyo yan. Kahit hindi ko sabihin sa inyo, alam nyo talaga na ganun talaga ang mangyayari. Diba? So ngayon pa ikot-ikot na tayo dito sa pharmacy. Ayan. Yan lang naman, guys. Dati nung pumasok ako dito, sobrang init kasi walang aircon. Pero nung nagbago na yung management, ayan, nagpalagay na ng aircon si madam. Ayan, diba? Binubuksan ko lang naman yan pag talagang mainit. Pag kaya pa sa powers, hindi na. Ito dito yung aking mga bottles. Ayan. Hanggang doon yan. Yan. Ito lang. Maliit lang to, guys. Maliit lang na pharmacy. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo talagang magkaroon ng pharmacy, pag-aralan nyo mabuti, kinakailangan hands-on din kayo para kahit papano, alam nyo paano patakbuhin ang isang negosyo. Kasi pangit naman yun na magnenegosyo kayo tapos hindi nyo naman alam. Kahit pa sabihin natin na pagkakatiwalaan yung nagbabantay, see to it din na alam nyo din. 'Di ba? Para kahit papano, malalaman nyo at makapag-isip kayo kung ano yung mga dapat gawin para kahit paano lumago yung business mo. Kasi pag hindi, ay wala. So yun guys, maraming salamat sa pagtutok sa aking YouTube channel. Naway inyong suportahan. Ito naman pong muli si Tonette na nagsasabing maraming salamat. Ingat-ingat po kayong lahat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.